Kailan ko kaya muling nasisilayan ng mga bituin? Anak, itulog mo na lang yan. ₱1,000 kada hapon para sa barang-barang natin. Para na rin pa sa hotel, no? Kakamo motel. Doon ka naman mahilig, diba? Dami-dami ng mga bahay dito sa Manila. Bah, ang sa inyo talaga ang tumawag na aking pansin. Sa labas pa lang, parang mala MMK na itong tahanan mo. Sa bagay, kung titignan mo mula sa di kalayuan, parang laging humihingi ng tulong ang bahay namin. Sa kabila ng mga trahedya, nakatayo pa rin ang mga dingding. Palotsina at tabla ang mga dingding at nilagyan pa namin ng mga puting krus panlaban sa mga manananggal. Harap lang ng bahay ang konkreto, kaya nga maliwanag na nakasulat sa gawing itaas nito sa itim at malalaking letra, bawal tibagin. Sadyang isinulat ito para sa mga naiinggit ng mga kapitbahay na may mga tirahang naibabalibag ng bagyo hanggang kabilang barangay. Dito masarap magbrutal. Damang-dama ko na ang dahas, ang puot, ang pananatista dito sa sulok na to. Kung meron man tayong mga sampalan, tsak, dito natin yung gagawin. Kila, pusilak at wagas ang pamagat ng telenobelang gagawin natin. Alalahanin ninyo, si Veronica ay isang karaniwang labandera na anak pala ng mayamang mag-asawang may malaking korporasyon sa Ayala, Makati. Iikot ang istorya sa kung paano makakabalik si Veronica sa totoo niyang pamilya. Nung sumunod na araw, 3 van ang dumating. Nang makita naming nilabas yung mga kamera at kable, naniwala na kami. Artista na nga itong bahay namin. At yan si Marie Jody, ang 16 na taong gulang na most shining teen star ng Once and Future Star. Hoy, magsiyalis na kayo dyan! Tabi! Dali! Ito siya! Pagtapos ng ilang sandali pa, naglagay na ng kordon ang ilang mga alalay para markahan kung hanggang saan lang makalalapit ang mga tao sa set. Nasa loob na kasi ng bahay ang buong cast. Napakarami ng tao kaya nawalan na rin ng saysay ang ipinalibot na kordon. Ate, di ka nga dito. May tatanong sa'yo si Marie Jody. Ano name mo? Lailani po. Huwag ka na magpo. Ilang taon ka na ba? Kapareho po ng edad niyo. Marunong ka ba maglaba? Marunong po. Sinabi ng wag na po eh. Pasensya na. Magpapalaba ka po ba, ate? Pwede magpaturo. Kailangan ko kasi linisin yung mancha eh. Ganito po. Tahimik ang lahat! Takila o sila ko. Nay, totoo po bang apa nila ako? Itong batang to, ba't mo naman naitanong yan? Cut! Si Papa Du ang kumukuha ng perang binabayad nila direct para sa pagsushooting dito sa aming bahay. Kapag wala siyang perang maipakita sa amin, alam na namin kung saan yan napunta. Walang niya ka, Juanito! Hayop kayo! Pambili natin ng bigas yun eh! Gago ka ba? Sabi na nga wala pang binibigay ng pera yung tao eh! Niloloko mo ba ako? Gugutumin pa yung pamilya mo para lang makasustento ka dun sa babae mo? Sa puntong ito, dapat alam nyo na ang koneksyon ng motel sa buhay ni Papa Du. Kung tutuusin nga, hindi naman ganyan si Mama Du dati noong bata pa lang ako. Anong gagawin ko kapag may umaway sa akin? Aba, awayin mo anak. Awayin mo hanggang magkamatayan kayo. Magkamatayan? Paano kung lalaki ang umaway sa akin? Di bayagan mo. Alam ba kung nasa ng bayag? Ganon si Mama Du. Noon. Pero ngayon, siya na itong madalas na nakakatikim. Hindi ka tumigil sa kakamalgal mo! Makakatikim ka na talaga! Hindi ako umamalgal, nagsabi lang ako ng totoo! Ang kapal pala ng mukha mo eh! Walang niya ka pala eh! Sana di na lang kita pinakasalan! Pinagsisisihan ko yun! Kahit na hindi pang bata ang mga susunod na eksena, alam ko na ang mga susunod na mangyayari. Hihilahin ni Papa Du si Mama Du sa buhok papunta sa banggerahan. Nahulog sa sahig ang mga baso, kutsara at plato. Malamang, si Mama Du yon na nagtangkang dumampot ng kahit anong ipupukpok sana kay Papa Du.
O baka si Mama Duyon na bumagsak sa sahig kasama ang mga baso, kutsara at plato. Pakiramdam ko para kaming isang palabas sa sinehan at yung malaking bintana ang screen. Magsiuwi na nga kayo tapos ng drama dito. Tapos, talagang may katapusan yan. Eh di abangan nyo na lang kung may kasunod pa. Eh di sige, babalik na lang kami. Tor! Tinugbog ako ng tatay mo! Si Kuya Tor lang ang may trabaho sa amin ngayon. Tagamaso at tagatibag siya ng mga lumang building. Nang kinailangan kong tumigil sa pag-aaral, nangako siyang pagkumita ulit siya, pag-aaralin niya ako. Kaya't ako'y inuuwian niya ng mga babasahin para ma-practice ko ang pagbabasa. Nung isang buwan, nagkatrabaho na uli siya at sabi niya, mamili na raw ako ng gusto kong kolehiyo dahil sa susunod na pasukan, mag-aaral na uli ako. Oh! Na naman! Lagi na lang ganito eh! Nga dito! Ah! Hoy! Hoy! Ano ba? Masitigil na nga kayo? Sumama kayo sa akin! Hindi ka na! Wala. Tagal ko lang sa himulayin yun eh. Kalbari lang inaabot ng buhay ko. Sa hayop na yan. Kundi lang talaga para sa mga bata. Tama po yan, Mrs. Alang-alang sa mga anak ko. Pakisabi na lang sa kanya na dapat ibigay niya sa akin yung pera sa susunod. Boss, siguraduhin mo ibibigay mo yung pera sa asawa mo. At kung kailan nagastos ka ulit, isipin mo na lang na meron ka pong pamilya na kailangan kang kainin. Opo, Chief. Nangako po ako para sa mga anak ko. Uy, nasa telebisyon na tayo! Hindi na kayo! Talaga? Anong channel? Ako! Lahat ng channel! Ayan, nasa telebisyon na tayo! Ako naman ang nararapat sa kanya eh. Hindi ko na po talaga kaya. Walang kasalanan ng aking anak. Kita nyo? Wala akong laban dyan, no? Hindi nakita yung mga mukha natin. Pag sa mga sikat na tao ang balita, pinapantela nila yung mga mukha nila. Kaya nabigyan tayo ng pagkakanoon upang isipalan ang ating kwento. Tapos ang pagdalan sa atin ang ating mga mukha. Nasa lang siya. Cut! 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 Ano ba naman yan, Marie Jody? Hindi ganyan na paglalabas sa totoong buhay. Nako, mahirap talaga ang paglalaba. May tamang tansya at diskarte yan. At mahirap talaga gawin lalo na't baguhan lang si Marie Jody. Direct, hindi ba pwedeng ipakita si Mary Jody na sasabit ng damit? Kawawa naman siya. Naku, hindi pwede. Sa eksenang ito, ipapakita ang tunay na pagkatao niya. Dito rin natin may ipapakita ang sponsor natin na Tidy Detergent, kaya hindi talaga pwedeng tanggalin. Hindi pwede. Ako na lang gaganap sa bahagi nito. Sige na, kung namang kaawa-awa ang aking anak. Naku, sa tingin mo, pwede kang mag-double para sa anak mo? Malabo yata nangyari. Ang anak ko sila ilari na lang. Napakagaling ng maglaba. Maghahanap kami ng kadobol ni Veronica. Siya ay dapat 15 hanggang 19 anyos at magaling maglaba. Magkakapaligsahan dito at ang mga hurado ay magmumula sa Tidy Detergent. Ang tema ng paligsahan ay mga kamay ni Veronica. Masdan ang nagagawa ng isang may dakila, busilak at wagas na kalooban. Ilang araw na ang nakalipas, wala pa rin sila. Ay, kahirap talagang umasa sa wala sa panahon ngayon. Ay, mga hurado! Kasama pa nila si Sweetan doon. Tara na! Magsisimula na ang paligsahan. Ito ang kamiseta ang minansyahan namin at syempre ito ang Tidy Detergent. Ito talaga ang pinakamabisa sa pagtanggal ng matcha. Hindi mo bang mabuti ito yung ginagamit ko at ginagamit ng lola ko? Magda na kayo mga ate. Magsisimula na ang paglalaba. Sabihin ng 3, 2, 1, simulan. Ang laking mancha naman ito. Kayang-kaya ko ito. Mas magaling ako sa iba.
Ma, ayusin mo nga ako yung para bang hindi ako naglaba. Anak, tamang-tama yung suot mo. Lagyan na rin natin ng dumi yung mukha mo. Bakit po, Ma? Para naman mamukod tangi na puti yung nilabhan mo. Ngayon, ito yung mga kamiseta. Ang morado ay may desisyon na. Ang ikatlong parangal ay ibibigay sa ikatlong kalahok. Ako yun! Salamat sa Diyos! Ang ikalawang parangal naman ay ibibigay sa ika-12 kalahok. Yes! At ang nagwagi, ang dakila, ang pusila, at ang wagas ay ang kalahok bilang 10. Anak! Lailani, alam mo ba na ikaw ay nalala ng 5,000 at isang taong supply ng pagdadagdag hanggang at bukod yan na ikaw ay graduate ng bilang pagdobo ni Marie Jody? Ano naman ang masasabi? Maraming salamat po sa Channel B at sa Thai B. Napakalaking tulong po nito para sa aking pamilya. Kailangan po kasi talaga namin ng pera dahil nakakulong ang aking kuya pero wala naman siyang kasalanan. Ano nga ba ang trabaho ng kuya mo? Siya po ay isang construction worker. Siya lang po ang bumubuhay sa aking pamilya pero ilang araw din po siya nakakulong. Kung nandito siya ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Kuya, baka raw po isalin nila ako sa shooting dito. Magkakapera na tayo. Ayan po mga kaibigan, nakita niyo naman, attorney ang Channel B. Bukod po nagbibigay ng aliw, tumutulong pa sa mga nangangailangan. Kaya hindi niyo lang kami kapuso, hindi lang kapamilya. Higit pa dyan, kami ay Kasama sa hirap at ginhawa! maraming salamat. Pero bago tayo matapos, Lailani, ano ang pinaka-importante gusto mong ibahagi? Habang may pangarap, may pag-asa. Kaya't panatilihin lang po nating dakila, busilak, at wagas ang ating po mga kalooban. Wala pang imposible. Napaganda naman. Sobra. Mas laging malay. Palakpakan ko natin. Kukunin ko na po ang perang pang-premyo. Hindi ko pa nasabi ng mister. Kinuha na niya ang premyo niya. Ano? Ano ba naman yan? Kinuha na naman yan? Ano naman natin gagawin ngayon? Kinagabihan, tumingala ako sa langit sa labas ng bintana. Wala kasing malaking salamin sa bahay, kaya para sa aking paghahanda sa bagong hamon ng tadhanang haharapin ko bukas, ito na lang ang magsisilbing 4 na kanto ng screen ng telebisyon. Sa labas, nakita ko ang ilang mga kamisetang ginamit sa contest. Isa doon ang kamisetang nilabhan ko. Para silang mga watawat ng pagsuko na sabay-sabay na winawagayway ng hangin. Ano naman kung ang mga kamay ko lang na naglalaba ang kailangang ipakita? Pwede nang simula yun. Ang dapat siguro, ngayon pa lang, isa-isahin ko na ang lahat ng mga kaya ko pang gawin bukod sa paglalaba. Kaya imbes na magtuon pa ng pansin sa malulungkot na mga kamiseta, sinubukan kong tumingala sa mga bituin. Ganon kasi ang ginagawa ng mga bidang babae sa mga pelikula kapag nangangarap. Kailan ko kaya muling masisilayan ang mga bituin? Di nga pala sila nagpapakita sa gawing ito ng lungsod.